Magandang umaga po mga kapatid. Samahan po ninyo ako sa pananalangin at atin pong italaga ang atin pong pananambahan sa atin pong Panginoon. Amang banal, mapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan dahil kayo ang tunay at buhay na Diyos, nararapat Panginoon, na itaas ang inyong pangalan, luwalhatiin ka, purihin ka at sambahin ka. Walang ibang Diyos maliban sa iyo. Walang mas higit na makapangyarihan sa iyo. Walang mas higit na nagpahayag ng pag-ibig maliban sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, lubusan po ang amin pong pagpupuri at pasasalamat dahil sa inyong wagas na pag-ibig sa amin. Salamat po, Ama, sa inyo pong presensya sa aming pong buhay. Walang panahon na kami po ay pinabayaan ninyo. Walang panahon na kami ay iniwan ninyo. Sa lahat ng pagkakataon ay ginagabayan mo ang inyo pong mga anak. Salamat din, O Diyos, sa inyo pong pag-iingat, sa inyong paglayo sa amin sa kapahamakan. Salamat sa inyo pong proteksyon at patuloy na pag-aalaga sa amin. Kayo ang aming pong kanlungan. Kayo ang aming matibay na muog na mapupuntahan, malalapitan, masasandalan sa mga panahon na kami po ay natatakot, sa mga panahon na kami po ay nanghihina, nanlulupaypay, nanglalamig sa aming pananampalataya. Mahal na mahal po namin kayo, Panginoon. May mga pagkakataon na kami po ay nagkukulang, subalit ang inyo pong kasapatan ay tiyak. Ang inyong biyaya ay sapat para po sa amin. Salamat nga po, Panginoon, sa inyong pagkakaloob ng amin pong pangangailangan sa araw-araw. Wala pong anak ninyo ang nagugutom. Ang bawat anak po ninyo na nagtitiwala sa inyo ay nakararanas ng kasapatan. Patuloy na turuan mo kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy na panghawakan mo ang aming pong buhay, ang aming pananampalataya, na sa iyo lamang namin ito ituon. Kasama ang aming pong pamilya. Magpatuloy kami sa pagpuri, sa pagsamba sa inyo. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa inyo pong kapatawaran sa aming pong mga pagkakasala. Patuloy na nagpapakumbaba kami sa inyong harapan. At hinihingi, Panginoon, ang inyo pong pagkilos. Dahil kayo ay Diyos na banal, hindi maaaring lumapit ang isang taong may tinatagong kasalanan sa inyo. Kung kaya, Panginoon, kung meron po kaming nagawang kasalanan laban sa inyo, patawarin mo kami, Panginoon. Turuan mo ang bawat isa na magpakumbaba at humingi ng inyo pong kapatawaran. Salamat po dahil tunay ang inyong pangako na ang sino man na lalapit sa inyo na humingi ng tawad ay inyo pong patatawarin, inyong lilinisin sa kanyang karumihan, sa kanyang kasalanan. Ama, amin pong itinatagubilin sa inyo ang inyo pong gawain dito sa Emmanuel Baptist Church. Patuloy na gamitin mo ang amin pong mga manggagawa. Ang bawat tagapanguna, bigyan mo kami ng espiritu ng pagiging alipin. Sapagkat tulad nga po ng hamon po ninyo mula sa inyong mga salita, ang sino man na nais na manguna, sino man ang nais na maitaas, kailangan pong marunong magpakumbaba, kailangan pong marunong maging lingkod. Sino man ang nais mauna, magpaubaya sa aming kapwa, sino ang gustong maging tagapanguna ay matutong maglingkod sa kanya pong kapwa. Lalo na sa inyo pong iglesia. Kaya ang bawat leaders, Panginoon, ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyo. Teach us to be servant leaders, Lord, and serve with love,
for our fellow believers, for our fellow men, most especially to love you above anything else, above anyone else. Dalangin din namin, Panginoon, na pagpalain mo ang inyo pong mga anak. Salamat po sa linggong ito. Ipinagdiriwang po namin ang Grandparents' Day. Itinataas namin ang aming pong mga lolo at lola sa inyo. Salamat po sa kanila pong buhay. Kung papaano unselfishly ay binigay nila ang kanila pong lakas, ang kanila pong pag-ibig, ang kanila pong pag-aaruga sa bawat isa sa amin na kanilang mga naging anak at sa kanila pong mga apo. Salamat sa kanilang buhay at dalangin nga po namin, Panginoon, na patuloy na bigyan mo sila ng kalakasan, patuloy na gamitin mo sila sa inyo pong gawain, lalo na sa ministeryo ng pananalangin, at patuloy na buklurin mo ang aming pong mga pamilya ng inyo pong pag-ibig. Salamat dahil nararanasan namin ang unconditional love sa pamamagitan po ng aming pong mga grandparents. Panginoon, amin po silang itinatagubilin sa inyo. Patnubayan niyo po sila, pagkalooban ng lakas, ilayo po sa karamdaman, at kung meron mang may kasakit sa kanila ngayon, hipuin mo sila, Panginoon, ng inyo pong mapagpagaling na kamay at ipanumbalik ang kanila pong kalakasan. Dalangin po namin na sa pagharap namin sa panahon na nagbabago, ay hindi magbago ang amin pong pananampalataya, panghawakan namin ang katotohanan ng iyong salita, at patuloy na abutin ang aming kapwa na wala pa pong ugnayan sa Panginoon bilang personal na Diyos at tagapagligtas. Patnubayan mo, Panginoon, ang aming pong gobyerno, both local and national government. Hinihiling namin, Panginoon, na sa kalooban ninyo ay magkaroon na ng lunas ang sakit na COVID-19. Turuan mo kami, Panginoon, na magpakumbaba sa inyong harapan, pagsisihan ng aming mga kasalanan, at manumbalik sa iyo ang bawat bansa, ang bawat sangkatauhan ay makasumpong, Panginoon, ng makarinig ng mabuting balita, at sa kalooban ninyo ay makasumpong ng kaligtasan. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming pananambahan na ito. Ihanda mo ang aming puso't isipan sa amin pong pag-awit. Turuan mo kaming umawit mula sa amin pong kaibuturan ng aming puso, mula sa amin pong kaluluwa, ay itaas po namin ang iyong pangalan. Maranasan namin ang inyong presensya sa pananambahan na ito, at maibigay namin ang pinakamataas na papuri sa iyo. Patnubayan mo ang inyong pong lingkod na magbabahagi ng inyong salita, pagkalooban ng karunungan, at gamitin mo, Panginoon, ang iyong salita na maging hamon sa bawat isa na makikinig, at ang mga kapatiran na sumusubaybay sa pananambahan na ito, ang aming pong mga kaibigan na kasama din po namin, katagpuin mo, Panginoon, kausapin mo sila, at pagpalain mo ang bawat isa, sapagkat ito pong aming samot dalangin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po. God bless you.
Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga kasama po namin sa bawat tahanan, ating pong buksan ang ating Bibles sa Psalm 84. Babasahin ko po ito sa New King James Version. Psalms 84, lahat na verses po. How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts! My soul longs, yes, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pools. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob. O God, behold our shield, and look upon the face of your anointed. For a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man who trusts in you. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos at papagpalang Ama, nagpapasalamat po kami muli sa opportunity na inyo pinagkaloob sa amin na maaari po namin kayong sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ayon pong dadalayan Panginoon, ay hindahan po ninyo ang ayong mga sarili, maging karapat-dapat po sa inyo ang ayong pagsamba ngayong umaga. Ayon pong dadalayan Panginoon, ang magdadala ng iyong mensahe ngayong umaga na nawa kayo ang magpapala sa Kanya, bibigay ng karunungan upang sa gayong Panginoon, maging pagpapala din po sa bawat nakikinig ang mensahe ng kanyang dadalhin ngayong umaga ito. Gayon din po, Panginoon, ang magpapaawit. Kaya po, Panginoon, siyang tumulong din sa kanya, bigay ng wisdom, Panginoon. Wala pong kaming ibang hinihiling, Panginoon, kundi ang kayo ang mabigyan namin ng kapurihan, maging karapat-dapat, maging katanggap-tanggap sa inyo ang aming pagsamba ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga biyaya. Salamat sa inyong protection sa lahat ng panahon. Tunay nga po, Panginoon, na sa iyo po namin pinagkakaloob at binabalik ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian na tanging kayo lamang ang karapat-dapat na tumanggap sa lahat ng ito, Panginoon. Kaya, Amang Banal, sa lahat ng ito, ang pong inadalangin na mayroong lubos na pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na ang Panginoon tagapagligtas. Amen. Good morning. Let us continue worshiping the Lord through singing praises to Him. Isaiah 49:26 says, I, the Lord, am thy Savior and thy Redeemer, the mighty one of Jacob. One of the reasons why we are singing praises to our Lord is because He is our Redeemer and our Savior. He is the one who guides us and who empowers us until the work that He has given us on earth is done. And someday, when we stand in glory, we will see our Redeemer face to face. So let us sing this song, There is a Redeemer, with thankfulness in our hearts. There is a Redeemer, Jesus, God's own Son, precious Lamb of God.
next hymn, may this be our prayer, that God would give us a heart of a servant. We have Christ as our example of a servant leader, and we should imitate him. So let us sing Servant's Heart. Make me a servant like you, dear Lord, living for others each day. Humble and meek, helping the weak, loving in all that I say. Give me, Lord, a servant's heart. Here's my life, take every part. Give me, Lord, a servant's heart. Help me draw so close to you that your love comes shining through. Give me, Lord, a servant's heart. Give me, Lord, a servant's heart. Make me a witness like you, dear Lord, showing the love of the cross, sharing your word till all have heard, serving whatever the cause. Give me, Lord, a servant's heart. Here's my life, take every part. Give me, Lord, a servant's heart. Help me draw so close to you that your love comes shining through. Give me, Lord, a servant's heart. Give me, Lord, a servant's heart. For our next hymn, let us sing Speak, O Lord. So this morning, as we worship Him in our worship service, let us allow the Lord to speak to us. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority.
words of power that can never fail. Let the truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the height of your plan for us. Truths unchanged from the dawn of time that will echo down through eternity. And by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. I have a Father, the Master of time. He holds the world in His hands. He looks from heaven, sees where you are, arranging your life in His plans, preparing you now, unfolding the way to all your tomorrows and whatever you face. He's already in your tomorrow. He's walking one step ahead. Whether it's joy or it's sorrow, He'll do just what He said. He'll never leave you lonely in the land of the great unknown. He's already in your tomorrow. Don't be afraid to keep pressing on. Often you struggle looking ahead, dreading tomorrow it seems, embracing the present, forgetting the past, giving up on your dreams. You're standing between your faith and your fear. Yet no matter the conflict, the future is clear. He's already in your tomorrow. He's walking one step ahead. Whether it's joy or it's sorrow, He'll do just what He said. He'll never leave you lonely in the land of the great unknown. He's already in your tomorrow. Don't be afraid to keep pressing on. He's already in your tomorrow. He's walking one step ahead. Whether it's joy or it's sorrow, He'll do just what He said. He'll never leave you lonely in the land of the great unknown. He's already in your tomorrow. Don't be afraid to keep pressing on. He's already in your tomorrow. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Keep pressing on.
Gandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa choir sa inyong pong awit. At He's already in your tomorrow. Ano po? Kaya ang ating pong Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang nagkokontrol ng lahat. At siya po ay may plano sa ating mga buhay. At yung plano niya ang pinakamabuti pa para sa atin. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating series ngayong buwan na ito about contentment, yung isang linggo ay sinimulan po ni Pastor Sed tungkol sa ating mga tinatangkilik o mga pag-aari. Ngayon naman po ay yung ating posisyon sa buhay. Ano po? At ang posisyon na ito bilang isang lingkod, bilang isang alipin ng ating Panginoon. At nais ko pong basahin sa atin ngayong umagang ito ang summary ng ating pong pag-uusapan. Sabi rito, Jesus has set the example in servant leadership. He gave His own life to be the ransom for many. He died a cruel death on the cross. Are you willing to do the same? Serving the Lord will not always be easy. There will be times when you may have to endure hardships and sufferings. At sa kabila po ng mga kahirapang ito, ay tayo po ba ay magpapatuloy na maglingkod sa ating Panginoon? Tinitignan po ba natin yung sarili natin bilang isang alipin ng ating Panginoon? Baka sabihin natin ay, saan ba natin nakuha ito? Wala namang command sa Biblia na ituring nyo ang sarili nyo na alipin. Ano po? Ito po ay sapagkat ang Panginoon ay tinatawag natin na Panginoon. Ano po? Inilalagay natin siya sa tama posisyon kung sino siya sa ating buhay. At pag ginawa po natin yan, syempre, ilalagay din po natin yung sarili natin sa tamang posisyon. And when we call the Lord Jesus Christ as Lord, as our Master, sinasabi po rin natin, ipinapahayag din po natin na tayo po ay kanyang lingkod, tayo po ay kanyang alipin. Ano po? At ang text po natin ngayon ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 20. Buksan po natin ang mga Biblia po natin. Ano po? Matthew chapter 20, verse 24 to 28. Ang ginagamit ko po ay New King James at yung Tagalog po ay may Tagalog din po ako rito. Nais kong basahin po sa wikang Filipino po. 24. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ang nag-ahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Nang marinig, ito po yung ating text, ano po? Hindi ko pala na enter. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga pong ito. At medyo hindi po maganda yung simula ng ating text. Ano po? Sabi sa verse 24, nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. So yun agad ang simula po natin. Yung nagalit po rito o sa New King James ay displeased. Ito po ay sa original ay a strong word for angry resentment. So yung galit po na ito ay isang malakas na salita na galit at sama ng loob. So 10 alagad po yun, yung 10 ay nagagalit at masama ang loob dun sa dalawa magkapatid. Sabi ni Robertson, the 10 felt that James and John, yun po yung magkapatid, had taken advantage of their relation to Jesus. Sabi ng 10, nagsasamantala yung dalawang yun. Ano po nangyari?
Bakit humantong tayo sa ganitong sitwasyon na may samahan ng loob, na nagalit, may galit, ano po, yung 10 dun sa 2, ano po ang nangyari? Balikan po natin. Ano po, balikan natin para maunawaan natin kung ano yung nangyari. Sa Matthew 19, verse 28, sabi po ng ating Panginoon, "So Jesus said to them, Assuredly I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel." Napakaganda po nitong sinabi ng ating Panginoon. Ano po? Itong sinasabi ng Panginoon ay sigurado, assuredly. Ano po? Sabi niya, kung ang Panginoon ay nakaupo na doon sa kanyang trono, ang mga sumusunod sa kanya ay uupo. Saan po? 12 thrones. So, naisip ng mga apostol, 12 thrones. Sandali, ilan ba tayo? 1, 2, 3, 4. 12. Naisip nila sila na yung uupong yun. 12 eh. Hindi lang sila uupo, sila ang magja-judge ng 12 tribes of Israel. So sabi nila, sigurado na ako nandun. 12 kami. Sigurado na. May isa akong upuan doon. Sabi sa verse 29, "And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life." Iniisip nila, pero kami ay, nung sumunod kami sa Panginoon, iniwanan namin yung pamilya namin. Iniwanan namin yung mga kapatid namin, iniwanan namin yung mga magulang namin, at ngayon kami ay sumusunod sa Panginoon. Pero talagang eksakto sa atin yung yung 12 thrones na yun ah. Parang tayo ang dinidescribe talaga ng Panginoon eh. Was verse 30, "But many who are first will be last, and the last first." Nila parang tayo talaga yung sinasabi ng ating Panginoon. So sa isip nila, sa darating na panahon, kapag ang Panginoon ay nandun na sa trono, meron pang 12 upuan doon na sila ang uupo. Ano po? Siyempre, nakakatuwa yun. Ano po? Pero hindi binanggit ng Panginoon kung sino naman talaga ang uupo doon eh. Ano po? Hindi lang uupo, mag-judge pa sa 12 tribes of Israel. Ano po? Kaya siguro kung nandun, kasama tayo dun sa 12, tuwan-tuwa tayo, siguradong may upuan tayo dun eh. 12 lang tayo. No? Wala nang madadagdag. Tapos pasok tayo sa chapter 20. Nagsimula ang chapter 20 ng preaching ng ating Panginoon, "For the kingdom of heaven." Sabi nila, ito yung sinasabi ng Panginoon eh. No? Regeneration. Tapos kingdom of heaven. Tapos sa verse 16, yung last dun sa preaching, "So the last will be first and the first last." Sabi niyo, nabanggit din to noon. No? Iba tayo yun. No? Pagkatapos, sinabi ng Panginoon yung mangyayari sa kanya, yung mamamatay siya, ay pagkakanulo siya, mamamatay siya, tapos mabubuhay siya maguli. Pagkatapos na 3 araw, hindi man nila napansin yun. Walang nakaunawa doon. Ito ang nangyari. Sabi sa verse 20, "Then the mother of Zebedee's sons came to him with her sons, kneeling down and asking something from him. And he said to her, 'What do you wish?' She said to him, 'Grant that these 2 sons of mine may sit, one on your right hand and the other on your left, in your kingdom.'" Sabi nung nanay nung dalawa, ano po? Maaari po ba na kapag kayo ay nakaupo na doon, sa kaliwat kanan po niyo yung aking 2 anak? So, una, inisip nila, sigurado na meron silang throne. 12 sila eh. Kaso naisip pa nila na maliban pala doon sa throne, meron pang special pala dapat doon. Ano yung special place doon? Ayaw nila ng ordinaryong nandun lang sa throne. Ang special place nandun sa kanan at kaliwa ng ating Panginoon. Bakit? Kasi yung pagpalagay natin na yun ang camera, yun ang picture, yun ang titignan, yun ang focus eh.
Ano po? At kung pipicturan yung throne na yon, ang ating Panginoon syempre pipicturan, damay silang dalawa. Ito yung nire-request ng nanay. Yung dalawa. Kaya tayo narito sa text natin ngayon. No? Ito pala yung request, nahuli ako sa magana. Kaya tayo dumating sa text natin nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Ang tanong, bakit sa magkapatid sila nagalit, hindi dun sa nanay? Samantalang yung nanay ang nagsabi. Sabi nila ay, yung suggestion ay galing doon sa magkapatid. Ngayon, sabi ni Robertson, the 10 felt that James and John had taken advantage of the relation to Jesus. May mga nagsasabi rin na yung nanay ng ating Panginoong ni Jesus at yung nanay ng dalawa magkapatid. So magpinsan sila. So sabi ng 10 disciple, ang bira, palakasan pala to eh. Kung sino yung pinsan, sila yung nandun sa tabi ng ating Panginoon. Kaya sila nagagalit. Ano po? Kaya ang nakita ito ng Panginoon, siyempre alam ng Panginoon. Ano po? Kaya ang ginawa ng ating Panginoon sa verse 25, but Jesus called them to Himself at kinausap sila. Hindi natin alam ang mangyayari pag nagtuloy-tuloy yun. Ano po? Ang pinag-uusapan dito ay trono. No? At dun sa mga tronong yun, yung special na lugar sa kanan at kaliwa. Saan nila nakuha yung idea na special yung lugar na kanan at kaliwa ng trono ng ating Panginoon? Sino ang nagbigay sa kanila mantalang walang sinabi ang Panginoon? Na doon sa 12 tronong yun, merong special na lugar sa kanan at kaliwa na talaga ngayon ay pinagkakasamaan nila ng loob. Nakuha nila yan sa sistema ng mundong ito. Yan ang nasa isip nila. Pero may side note tayo dito. Ano po? Alam ng Panginoon na nagkakasamaan ng loob. Displeasure, anger, resentment. Ano po? Kapag itong mga ito nag-usap na sila-sila lang, baka kung saan mapunta ito. Kaya ang ginawa ng Panginoon, tinawag nila sila. Kali kayo rito. Ano po? Mga kapatid, kapag ito ay comment sign note lang po ito. Ano po? Kapag tayo ay may galit, kapag tayo may sama ng loob, huwag tayo mag-confront sa bawat isa na wala ang Panginoon na siyang mangunguna at mamamagitan. Bakit? Baka kung saan mapunta ito. Tayo man ay pamilya, sabihin natin, pamilya namin ito, walang pakialam. Huwag. Kung may galit, sama ng loob, baka kung saan mapunta ang usapan. Dapat nandoon ang Panginoon, nire-recognize na siyang mangunguna at mamamagitan sa bawat isa para maayos. Ito man ay usapin sa iglesia. Ito man ay usapin kahit sa mag-asawa. Sapagkat kung hindi marirecognize ang Panginoon na siyang mangunguna at mamamagitan, baka kung saan mapunta. Nandun yung 10. No? May galit. Galit na galit. Strong resentment. Doon sa dalawa. Kung hindi nag-take over ang Panginoon, baka kung saan napunta yan. So yan po. Ayun ay side, lang yan natin. Ano po? Pero ito ang ating pag-uusapan. Ano po? Here to serve. Ito po ay nakakuha natin doon sa talata. Sabi rito, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Na ang Panginoon ay dumating. Narito, sabi rito, hindi para paglingkuran, ngunit para maglingkod. Here to serve. At kung makikita nyo ay yung picture ay parang waiter. Ano po? Sapagkat dito po natin nakuha yung salita na yung serve dito ay nagre-refer ito para sa Greek word yung sa deacon. Ano po? At ang deacon po natin ay narito para maglingkod sa atin. Ano po? Maghintay kung ano ang kakailanganin. Ano po? Kung ano ang kakailanganin gawin
At yun ang dapat gawin para sa paglilingkod. Pero syempre, hindi lang deacon, tayo pong lahat. Kaya nga po, hindi naman binanggit dito, deacon, ang specific service, servants, at tayo pong lahat yan. Ano po? Here to serve. Unang-una, discern. Alam niyo, yung concept ng mga apostle po ay nakuha po nila yan eh. Ano po? Na hindi makukontento sa posisyon eh. Po. Kasi kung nga iniisip nila, bagamat hindi sinabi ng Panginoon sila yun, 12 tribes, 12 thrones, tigi-tigisan na po sila dun eh. Dapat po doon pa lang nakontento na sila eh. Sigurado na, pero hindi nga po sinabi ng Panginoon na sila yun. Sa isip lang nila. Meron na silang isang trono. Pero bakit pumasok pa sa isip na mas privilege, na mas maganda, mas makapangyarihan, mas mataas yung nasa kanan at kaliwa ng ating Panginoon? Samantalang walang sinabi naman ng Panginoon na gano'n. Saan po nila nakuha yan? Dapat alam natin kung saan natin nakukuha yung ating mga prinsipyo sa buhay. Saan po nakuha yun? Sabi ng ating Panginoon. Verse 25, you know, you discern that the rulers of the Gentiles lord it over them, and those who are great exercise authority over them. Sabi ng Panginoon, diyan yun nakuha yung prinsipyo niya na yan. Pataasan, pagalingan, walang mas mahalaga, wala nang iba pang purpose sa buhay kundi mapunta dun sa taas. Ano po? Alam nila kasi yung mga ginagawa ng mga rulers nila noon eh. The way of the rulers in those days, attain and maintain rule through oppression, kaya nga po ito yun eh. Bilang tyrant, pag-uusapan po natin, yung authority rito ay ang ginamit ay yung lord it over, yung pag-exercise ng authority parang tyrant. Ano po? Through oppression or any other means. Alam naman natin ang story noon, na para maging leader, kahit sino ipapapatay. Para ma-maintain yung pagiging leader niya, kahit mahal sa buhay, ipapapatay. Kung may threat sa leadership, kahit anak, kahit asawa, kahit kapatid, ipapapatay. Sabi ng Panginoon, isipin natin. Isipin niyo kung saan yun nakukuha yung prinsipyong yan. Kaya isipin, are we resorting to their ways para lang tayo ay magkaroon ng posisyon? Pag ba tayo nagtatrabaho, gagawin nating lahat kahit hindi maganda, kahit hindi tama, kahit hindi ayon sa salita ng Panginoon, sa prinsipyo ng Panginoon, sa standard ng Panginoon. Bakit? Ang nasa isip lang natin, yung posisyon eh. Hindi ko po sinasabi na lahat dapat ng Christian yung sa company. Ang mga Christians dapat yung pinakamababang posisyon. Hindi po yun. Hindi po ito ang pinag-uusapan po natin. Ang Panginoon nagpo-promote. Kaya nga maraming Kristiyano ang matataas ang posisyon ay napo-promote sa mga Hindi po ito ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan po natin dito, gaya ng nasabi ko kanina, ay pag tinawag natin ng Panginoon na Panginoon, Master, Lord, inilalagay natin siya sa tamang posisyon kung sino siya sa ating buhay, dapat ilagay natin kung sino tayo sa buhay po natin at ano tayo alipin. Alipin. Ngayon, kung tayo po ay mapapasukan ng standard, ng prinsipyo ng mundong ito, lahat gagawin natin para lang umakyat, tumaas at matapakan ng iba. Are we becoming like them? Tulad na ba tayo ng mga ganon? Na manloloko para lang magkaposisyon? Manloloko para lang manalo sa eleksyon? Kaya nga po
Yung iba yung ibang mga Christians ayaw makihalo sa politics eh, ano? Kasi sabi nila marami yung politics, marami yung ganyan. Pero syempre, meron din naman mga Kristiyano na talagang yung standard nila ay hindi ibinababa, na sila ay naglilingkod bilang mga government officials natin po. Panalangin natin sila. Ano po? Sikat na sikat dito sa Pilipinas yung crab mentality, di ba? Yung crab mentality ay lahat gagawin para mataas. Tatapakan yung iba para lang tumaas. At kapag naman sila yung nasa ilalim, yung mga nasa taas, ang gagawin nila ay hahatakin naman nila pababa. Iyon ang pamamaraan ng mundo. Sabi ng Panginoon, isipin niyo nga kung anong standard ang meron tayo sa ating buhay. Pangalawa, differentiate. Sabi sa verse 26, "Yet it shall not be so among you." Sabi ng Panginoon, hindi kayo dapat ganun. Sabi ng Panginoon, iba kayo. Sabi ng Panginoon sa atin, iba tayo. Kung ang mundong ito ganito ang standard, kung ang mundong ito ay ganito ang pamamaraan, yun ang sa mundong ito, pero kayo. Sabi niya sa kanyang mga disciples, "Yet it shall not be so among you." Sana po maliwanag po sa atin yan. Iba tayo, mga kapatid. Hindi tayo nakikiayon sa ganoon ng kamunduan. Huwag tayong magtampo na iba tayo. Kapag lahat ay nandoon sapagkat yun ang agos ng kasalanan, papatianod na lang tayo, hindi. Yet it shall not be so among you. The Lord Jesus points out the vast difference and demands the very opposite. Sabi ng Panginoon, ibang-iba dapat kayo sa mga disciples kaysa sa mga mundong ito. Kasi ang mga gumagawa nito, yung mga matataas, yung mga rulers doon sa kanilang time eh. Ngayon sasabihin ng mga tao, kung yung aming hari ay gano'n ang ginagawa, kasi alam naman nila yung ginagawa ng mga hari nila. Alam sa history yun kung gaano kasasama. Yung mga rulers noon. Kaya pinapakita ng Panginoon yung, sabi niya, the vast difference. Ibang-iba. Napakalayo. At hindi lang pinapakita ng Panginoon yung pagkakaiba, ang sabi ng Panginoon, He demands the very opposite. Iba ang standard po natin. Bakit? Samantalang ang mundong ito ay nagpapataasan, walang mahalaga kundi siya ang pinakamataas. Gagawin lahat kundi para lang siya maging mataas, kahit masama ay gagawin para lamang makamit na yung mataas na posisyon na yon. Sabi ng Panginoon sa Bible, the Bible has always taught, hindi ko na nakiklik. The Bible has always taught the honorable way of humility, honesty, and hard work. Magbuhat po noong Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang dapat sa ating ngayon, ang itinuturo sa atin ng Biblia, yan po, pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Katapatan. At hard work. Ito po yung nababypass ng mundo ngayon eh. Ito po yung kahinaan, ang tingin ng mundong ito, kahinaan itong mga bagay na ito. Hindi ka magtatagumpay dyan sa mga bagay na humility, honesty, hard work. Hindi ka magtatagumpay dyan. Matatapakan ka ng mundong ito kapag may... Pero yun po ang standard ng Biblia. The way of love and the lordship of Christ over us. Yan pa po ang standard. Pag-ibig. At ang Panginoon
bilang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya ibang-iba po, mga kapatid. Ibang-iba. At sana yung kaibahang yan ay hindi lamang nasa isip po natin. Ano po? Yung kaibahang yan ang maging testimony po ng bawat isa po sa atin. Kaya nga sabi ni John MacArthur, kaya sabi niya, kausap niya si Ben Shapiro ba yung, hindi ko alam yung pronounce Shapiro. Sabi niya, walang mga Kristiyano nagrarally. Iba standard eh. Tinanong siya ni Ben Shapiro, anong masasabi niyo sa slavery? Sabi ni John MacArthur, alam niyo mga Christian, mga slaves kami. Bakit? Talaga naman. Diba? Sa atin, dapat ito ang ating contentment sa buhay. Ano po? Na sa tuwing tatawagin natin ang Panginoon natin na Panginoon, Master, kaduktong noon na nilalagay natin yung ating sarili, Panginoon, ako po ay inyong alipin, ako po ay inyong lingkod. At narito po ako para maglingkod sa inyo. At ang itinataas ko lamang ay ang aking Panginoon sa aking buhay. Samantalang ang iba itinataas ang kanilang mga sarili para maging tanyag. Samantalang ang iba itinataas ang kanilang mga sarili para makita kung gaano sila kagaling, kung gaano sila katalino, kung gaano sila katalented. Tayo ay ibinababa natin yung ating sarili at tinataas lamang natin ang ating Panginoon at siya lamang ang maluluwalhati. Yun ang difference. Narito yung pamamaraan ng mundo, standard ng mundo, at narito yung pamamaraan ng Panginoon at standard ng ating Panginoon. Napakalaki ng difference. At sana narito yung sa buhay po natin. Number 3, desire. Sabi sa verse 26, but whoever desires to become great among you, sabi sa verse 27, and whoever desires to be first among you. Hindi naman sinabi ng Panginoon, alam nyo, yung desire na yan, tanggalin nyo yan. Yung pagnanais nyo yan to become great or to be first, alisin nyo yan. Hindi sinabi ng Panginoon yun. Parang sabi nga rito, to be great, to be first, is open to all. Sabi ng dito ay gusto mong maging mauna, gusto mong maging great, open sa lahat yan. Whoever desires, kahit sinong magnanais nito. So, may desire ba tayong maging great at mauna? Ano po? Bilang tao ay natural kasi yun eh. Gusto natin yung yung hindi lamang yung recognition eh. Gusto natin medyo tumataas naman tayo. Ano po? Pero sa standard ng ating Panginoon, sabi ni John MacArthur, it is not only not wrong, double negative yan, ano po? It is not only not wrong, but very much right to seek eternal glory because that glory is God-given. Ang gusto natin, parangalan natin ang Panginoon at siya ang magpaparangal sa atin. Hindi, ang standard ng mundong ito ay dapat kilalanin tayo ng tao. Dapat makita ng ibang mga tao na mas mataas tayo sa kanila. Ang tao ang magbibigay ng palakpak sa atin. Ang tao ang magbibigay ng parangal. Ang tao ang magbibigay ng papuri. Pero dapat ang Panginoon ang magbigay ng commendation eh. Di ba? Di ba yung pag sinabi ng Panginoon na well done, thou good and faithful servant? Hindi ba glory sa atin yun? Hindi ba karangalan yun?
Na mismo ang ating Panginoon na magsabi na, well done, magaling. Thou good and faithful servant. Hindi ba natin nahangarin yun? Mali ba nahangarin yun? Kaso nga lang po, dapat maunawaan natin itong desire na ito ay dapat iba sa desire ng mundong ito sa ating buhay. Sapagkat kung itong desire na ito ay maapektuhan, maimpluwensyahan ng kasalanan at ng mundong ito, mapapahamak tayo. Kasi nagsisimula yan sa desire. Kung may desire tayo na maging ganyan, sabi nga, kung sa pag-ibig nga, hahamakin lahat, di ba? Kung sa atin naman, ito yung desire natin, hahamakin lahat, wala akong pakialam sa inyo. Bakit? Yun ang desire ko, hindi gano'n. Sabi, number 4, decide. But among you, it will be different. Sabi ng ating Panginoon, sa inyo iba. Whoever wants to be a leader among you, sabi ng Panginoon, must be your servant. And whoever wants to be first among you, open yan sa lahat, must become your slave. Ano ang dapat natin gawin? Mag-decide tayo. Yun ang must yun ang kailangan Walang ibang pamamaraan Ano po? Yung greatness natin ay sa pagiging servant Yung ating pagiging first ay pagiging slave po natin At ang pinag-uusapan natin ngayon, dapat nandun yung ating contentment, yung ating peace, yung ating joy, yung ating honor, yung ating pride sa pagiging slave ng ating Panginoon. Nakatiside na po ba sa buhay natin ito? Desisyon na po ba sa buhay natin, desisyon na po ba tayo na, Panginoon, ako po ay maglilingkod sa inyo habang ako po ay nabubuhay. Panginoon, ako po ay maglilingkod sa inyong mga anak habang ako po ay nabubuhay. Panginoon, ako po ay isa po ninyong lingkod. Ako po ay isa po ninyong alipin. The way to the world's greatness is through pleasing and being served by men. Di ba yan ang gusto ng mundong ito? Na pagka pumalakpak, may lalapit at mag-uutos. Gawin mo ngayon. Kapag nauuhaw, hindi maabala sa panonood ng TV, tatawag lang, ikaw mo nga akong tubig. Pakihilot mo nga yung aking paa. Wala nga paki nga. Yung iba, walang paki. Hilutin mo yung aking paa, masakit. Papatong pa to. Hindi ba yan ang, minsan yung ibang mga standard nga ng mundong ito yung mga successful na tao No? Ang successful na tao, yung mga kahit may nauutusan. Gusto ko ng ganyan. Meron magbibigay, may darating. Bakit iyan po yung standard ng mundong ito? The way to God's greatness is through pleasing Him and serving others in His name. In God's eyes, the one who is great is the one who is a willing servant. Kain po yan kay John MacArthur. Sabi ng Panginoon, gusto niyo ba maging great? Gusto niyo ba maging first? Serve. Become a servant. Become a slave. Decide. Decide. Kasi nagbigay pa ng pattern dito ang ating Panginoon. For even the Son of Man, yun po yung ating pamantayan
Ano? For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give His life a ransom for many. Ang pattern natin ay ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat sinabi niya na siya ay pumunta rito, ang purpose ay to serve and sacrifice His life para sa ating kaligtasan. Ngayon, kung ang ating Panginoong Jesus, kung ang Panginoon na tinatawag natin ay Panginoon ay naglingkod, bakit hindi tayo? Bakit hindi tayo maglilingkod? Samantalang ang tinatawag natin na Panginoon ay naglingkod. Naghugas ng paa, maruruming paa ng mga disipulo. Kung ang ating Panginoon ay nagsakripisyo, bakit hindi tayo makasacrifice? Bakit napakahirap sa buhay natin na magsakripisyo kahit na maliliit na mga bagay, samantalang ang ating Panginoon na tinatawag nating Panginoon na tagapagligtas ay nagsakripisyo, binigay ang kanyang buhay para sa atin. Hindi tayo makapagsakripisyo ng panahon para makasamba sa Kanya. Makapag-spend ng time sa pananalangin sa Kanya. Makapagbasa ng Kanyang salita. Napakabigat na sakripisyo. Ba natin yan? Decide, mga kapatid. Sino ba tayo sa mundong ito? Muli ito ay uulitin ko. Ano po? Hindi ito tumutukoy sa trabaho po natin. Ano po? Na kapag magtatrabaho tayo ay lagi nating pipiliin na dapat po ako yung pinakamababa rito sa kumpanya. Ano po? Bakit? Kasi dapat nag-slave daw po kami sa Bible eh. Ano po? Pag ipopromote tayo, ay hindi po, bawal po sa religion. Hindi po yun. Hindi po mga kapatid, hindi yun. Blessing po yun kapag tayo nagkatrabaho. Pag na-promote po tayo, blessing po yun. Ano po? Pagkakataon, ang pribilehiyo galing sa ating Panginoon. Ito po ay yung, ulitin ko muli, ito po ay ang tinatawag natin sa ating Panginoon ay Panginoon. Na siyang tama lamang, ay inilalagay din natin yung ating sarili bilang kanyang alipin na siyang tama rin po lamang. Ano po? Bilang panghuli ay nais kong basahin itong talatang ito. Paano po? Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sabi ni MacArthur ulit, ano po? Pasensya na kayo, lagi ko siya nagamit kasi nagustuhan ko yung interview niya. Ano po? Sabi niya, alam po ba natin na ang pinaka-secure, noong unang panahon, ang pinaka-secure na posisyon ay pagiging slave? Kasi ang nasa isip po natin, ang pagiging slave ay yung alipin na nakatanikala, ano po? Na kapag walang magawa yung master, ang gagawin, wala akong magawa, halika nga, lalatiguhin kita. Ano po? Pagka konting pagkakamali ng slave ay sasaktan, aabusuhin, ano po? Ibebenta kapag ayaw na, at pwedeng patayin. Ano po? Walang nakukulong noong unang panahon na master kapag pinatay yung kanilang slave. Sabi, ang pinaka-secure na posisyon ay ang pagiging slave. Bakit? Kasi mahirap maghanap ng pagkain po noong unang panahon. Ngayon, kung ikaw ay slave, siguradong may pagkain ka.
Kung ikaw ay slave, may protection, poprotektahan ka ng master mo eh. Hindi ka pwedeng hulihin ng mga sundalo. Basta-basta. Dadaan yun sa master mo. Pag sabi ng master mo, makapangyarihan yung master mo, huwag niyong galawin yan, slave ko yan. Hindi magagalaw yun. Yung mga slave nandun sa tahanan, nandun sa compound, nandun sa property ng kanyang master. Hindi na kailangan maghanap pa ng bahay, hindi na kailangan, nandun na. Sasabihin ng master, namili ako dyan, may kakainin tayo. Kaya ang pinaka-secure na posisyon ay pagiging slave. Ito lang po ang pagkakaiba. Depende sa master. Depende sa master. At tayo po ay alipin, tayo po ay lingkod ng ating Panginoong Hesus na umiibig sa atin, na nangangalinga sa atin, na nangako na hindi tayo pababayaan na iiwan. At balang araw, magiging tagapagmana kasama niya. Diba? Yan po ang honor. Yan po ang glory. Yan po ang greatness ng pagiging slave ng ating Panginoon. It is our honor to serve Him in our lifetime and to glorify Him forever. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kaligtasan na meron ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama, sapagkat kayo po ang aming Ama at ang Panginoong Hesus po namin ay ang aming Panginoon na siyang pinaglilingkuran. Isa pong napakataas na pribilehiyo at pagkakataon po sa amin na maging alipin po ninyo at makapaglingkod sa inyo habang kami nabubuhay. Sapagkat ito po'y dalangin namin in Jesus' name. Amen. Gandang umaga po sa bawat isa.
grandparents ng Happy Grandparents Day. We thank you for your life. Okay, patuloy po kayong magpagamit sa Panginoon. And for our closing hymn, let us sing, There is Joy in Serving Jesus. Serving the Lord and serving others is not an easy task. It takes a lot of humility, sacrifices, and we must really decide to serve the Lord with our whole heart. But we must also remember that in serving Him, sabi nga ng song na ating kakantahin, there is joy. Kaya let us sing this song as our closing hymn, Joy in Serving Jesus. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills my heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus as I walk alone with God. 'Tis the joy of Christ my Savior through the path of suffering gone. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall depart. Hindi ko mabuksan tong. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, tunay nga po na isa pong karangalan po sa amin at kagalakan na makapaglingkod po sa inyo. Na maging lingkod po ninyo, Ama. Salamat po sa pagkakataon at pribilehiyo na pinagkakaloob niyo po sa amin. Maging makapaglingkod din po sa inyo pong mga anak. Salamat po sa sama-samang pagkakataon na ito na
pinagkaloob niyo po sa amin para kami po ay sama-samang umawit para sa inyo, manalangin po sa inyo, makinig po ng iyong salita. Salamat po, Ama, sa panahon, pagkakataon na makapagkasamba po sa inyo. Naway naging katanggap-tanggap po, hindi lamang po ang aming pagsamba, kundi ang bawat isa po sa amin. Dalangin po namin, Ama, na sa ngayon, sa aming samantalang pag-iwahiwalay, bagamat hindi po kami physically magkakasama ngayon, ay humihingi po kami ng paggabay po ninyo sa bawat isa po sa amin, upang sa ganoon ang kalooban nyo lamang po ang desisyon namin sa aming mga buhay. Ito po ang mangyari sa buhay po namin. Bibigyan niyo po kami ng kalakasan po, Ama, katalinuhan sa mga gawain po namin ngayong darating na linggo. Poprotektahan niyo po ang bawat isa po, Ama, at pagpapalain niyo po ang bawat isa, at ang bawat isa po sa amin ay magiging pagpapala po sa lahat ng makakasalamuha po namin ngayong darating na linggo. At makikita po ang aming Panginoong Hesus sa aming po mga buhay. At kayo'y palaguin at pagsasaganain ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng mga tao, na gaya naman ng amin sa inyo, upang patibayin niya ang inyong mga puso na walang maipipintas sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama, sa pagparito ng ating Panginoong Hesus, na kasama ang kanyang lahat ng mga banal. Amen. Amen. Gandang umaga po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Happy Grandparents' Day.